Anong basahin ko dito mga kapatid sa aming Biblia? Pakinggan natin yung salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Hinihiling ko po si Pastor Rowley para po na panalangin para sa salita natin mga Panginoon. Ilang Diyos, Panginoon, maraming salamat o God sa pagbabasa ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, at aming pong nilalapit pa rin namin kong kapatid, si Joy, na kayo po ang sa patuloy na magbigay kaalaman, karunong nagmumula po sa inyo, Panginoon. Alam po namin na wala pong imposible po sa inyo, God. Ang lahat ng bagay ay posible sa inyo, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na malaman, Panginoon, kung anong yung nais iparating sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, din po aming salamat sa pagdakilang pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Hallelujah. Maalala ko mga kapatid na karaan. Praise God. Anong verse daw? Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 22. Naalala ko ng karaan niya kapatid. Sinahanapan ako ng Pastor Rowley ng title. Ayoko yung hindi marunong maglagay ng title at hindi rin ako mahilig mag-outline. Mga kapatid, ngayon, na-challenge ako kaya may title na. Para hindi na ako hanapan ni Pastor. Aligned with the cornerstone. Nakahanay, nakahilira, nakapantay, alignment, nakahanay doon sa batong Panilo. Kasi natin pag-uusapan ngayon mga kapatid, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Nung ang Panginoong Jesus ay tinanong mga kapatid ng mga apostol doon sa Matthew chapter 24, Panginoon, anong tanda ng iyong pagdating? Yung sabi ng Panginoon, number 1, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw-linaw man dahil marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi na sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Ibig sabihin mga kapatid, pinauna ng sinabi ng Panginoon na pagdating ng panahon, marami ang darating sa pangalan ng Panginoon, pangalan ng Panginoon dinadala, doctrine ng Biblia ang dinadala, pero ang mensahe, kapahamakan at hindi kaligtasan. Kaya yung gusto natin pag-usapan ngayon mga kapatid, naka-align. Sana at oo nga, katotohanan ng ating pinanghahawakan, paano naka-align at anong pinanghahawakan natin sa Biblia na ang ating pananampalataya naka-align doon sa pangangaral, doon sa nag-iisang batong panulok na sinasabi ng Biblia, nag-iisang pundasyon na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 19, mga kapatid, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa o mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Kapag sabihin natin mga kapatid na hindi na kayo taga-ibang lupa, hindi na kayo manglalakbay, kapamilya, kababayan, kasambahayan. Noong bago ako sa Taguros, okay lahat yan lang kasi alam niyo naman na madalas ako sa kanila. Hindi ko alam kung saan ang CR, hindi ko alam saan ang kusina, hindi ko alam kung saan yung ganto. Ay kasi baguhan ako doon. Nung bago akyat ko doon, naalala ko, sinundog niya ako doon ako yun rin ng kapatid. Unang punta ko doon, hindi ko alam yung saan yung ganto, yung papunta. Hindi ko alam na nakapaikot doon. Puro pala mga kapatiran. Nandito lang yung bahay niya, no? Yung bahay. Nung nakapaikot lang pala doon, yung pagkaalam ko lang nung unang punta ko doon, bahay lang nila niya, tiniyar niya. Ganun ang dayuhan. Wala kang kaalam-alam doon. At alam ka naman na pagdating ko doon sa bahay niya, habang nakatingin siya, maglagalag ako doon. Hanapin ko saan na wala, hindi ako magtatanong sa kanya. Ano kayo sasabihin niya mga kapatid? Kung maling tao na ito, parang buhay, maling gala sa bahay ko na hindi man ito salita. Ganun sa ating paglilingkod. Kaya huwag may iyang kung tanong. Kapag merong hindi maintindihan sa Biblia, kapag hindi nasagot ng mga natatanungan natin mga kapatid, ipanalangin at itanong natin sa Panginoon dahil sabi sa John chapter 5 verse 39, kung hindi ako magkamali, search the scriptures, siyasatin ninyo ang salita ng Panginoon, ang mga kasulatan. Praise God, hallelujah! Ngayon, mga kapatid, hindi na kayo taga-ibang lupa. Pag sinabi hindi na kayo taga-ibang lupa, taga doon na tayo. Tama
Nagulat naman, may hangin pala dito sa harap. Dito na lang ako. Yung sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa Philippians chapter 3 verse 20, na ang inyong pagkamamamayan ay nasa langit na. Kaya totoo, mga kapatid, ang sabi sa Ephesians, na tayo ay hindi na mga taga-ibang lupa, hindi na tayo manglalakbay, kundi tayo ay mga kababayan na ng mga banal. Sino yung mga banal na yung mga kapatid? Ito yung mga unang mga lingkod ng Panginoon. Ito yung mga unang alagad ng Panginoon. Sabi nga, di ba sa susunod na verse? Verse 21 o verse 20, mga kapatid, having been built on the foundation of the apostles and the prophets, na itinayo kayo na sa kanya ang buong gusali, verse 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, kung saan nakatayo yung mga apostol at yung mga propeta, doon din tayo nakatayo, mga kapatid. Habang nagbabasa ako ng Biblia ng talata na ito, itinanong ko sa Panginoon, Panginoon, kung ang pananampalataya na ito katulad sa construction na merong hollow blocks na pinagsasapaw-sapaw, kami ba, Panginoon, nakasapaw doon sa mga apostol at mga propeta? Binasa ko ulit yung salita ng Panginoon. Yung sabi, kayo ay itinayo doon sa kinasasaligan ng mga apostol. Ibig sabihin, nakahilira tayo, mga kapatid. Kung saan nakatayo mismo, doon din tayo nakatayo, mga kapatid. Hindi tayo dumadaan doon sa propeta para makarating sa Panginoon. Hindi tayo dumadaan doon na kailangan pa natin sumalunod sa mga apostol bago tayo dumating sa Panginoon. Hawak natin ngayon yung aral, apostolic doctrine na ipinangaral din naman sa kanila ng Panginoon. At kayo natin pinanghihawakan, kaya meron tayong direkta na pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Parang redundant, mga kapatid, kasi sabi, chief cornerstone. Pag sabi cornerstone, batong panulo, corner na agad yun. Pero kasi ngayon sa ating kasalukuyang panahon, ang dami ng cornerstone, mga kapatid. Ang dami ng una dinadakilang tao sa mundo. Ang dami ng mga kinilalang propeta sa mundo. Ang dami mga dinadakilang mga leader ng relihiyon sa mundo, mga kapatid. Pero walang ibang dapat na tinitingnan at tinitingala kundi yung Pangulong bato sa panulong, mga kapatid. Sa construction, wala man akong experience sa construction, kaya babae man ako, mga kapatid. Pero sa ancient, na-research ko, mga kapatid, sa ancient na buildings, yung cornerstone o yung batong panulong nilalagay sa pinakakanto na siya yung magsisilbing pundasyon ng buong struktura ng isang building. Kung saan kapag mali o hindi matibay yung cornerstone na ito, mga kapatid, lalagtak ang buong building. Hindi ko man alam kung anong ginagawang pundasyon ngayon sa ating kasalukuyang construction, mga kapatid, pero isa lang ang alam ko, kapag hindi matibay ang pundasyon, katulad ng ating mga flood control ngayon na mainit-init pa ang balita, mga kapatid, kapag rumaragasa ang baha, wasak. Kapag hindi matibay ang pundasyon. Ngayon, yung anong ating pinag-uusapan ngayon, kung saan, kung alam natin, naniniwala tayo. At sinabi sa Biblia ni Apostle Paul na yung ating kinatatayuan doon mismo sa mga propeta at sa mga apostol. Pero bago ang lahat, mga kapatid, praise God, paano nangyari na tayo hindi na mga dayuhan? Paano na tayo hindi naging manlalakbay? Yung manlalakbay, maglilingkod yan ngayon, sa sunod hindi na. Dadaan lang yan, parang kami doon sa Tagwaya, isang gabi lang kami doon, kinabukasan, umuwi na. Hindi kami tumagal. Ganun yung manglalakbay, 2 linggo, 2 buwan, magsamba, sunod na linggo, hindi na makita sa paglilingkod. Pero hindi karoon ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, wala pa man ako masawa, pero pag-aasawa yan, habang buhay natin huwag pagsawaan. Yung paglilingkod, yung minimin ko, Brother Johnny. Ganon, mga kapatid. Kaya nga lang, minsan, nagsasawa ng tao. Nagsasawa sa paglilingkod. Nagsasawa sa paulit-ulit na routine. Nagsasawa sa paulit-ulit na sermon. Nagsasawa sa paulit-ulit. Pag sinabing hindi na kayo dayuhan o hindi na kayo manglalakbay,
Noong ilang paulit-ulit na ako natutulog doon kila Ate mga kapatid, hindi na ako nagpapaalam at hindi na ako nagtatanong kung saan ako maliligo kasi alam ko na. Ganun sa paglilingkod. Pag sinabing hindi ka na dayuhan, hindi ka naman lalakbay, yung lahat ng pasikot-sikot sa paglilingkod, mga kapatid, alam natin dapat. Dapat kapag pinapangaral ang kabanalan, hindi tayo masasaktan. Kasi usaping makalangit yan. Kapag pinangaral ang ganito, lahat ng usapin ng nasa langit, sana mga kapatid, aware tayo at hindi tayo masaktan. Bakit? Kasi tagalangit tayo eh. Kiniklaim kanina na tagalangit tayo eh. Yung citizenship natin ay sa langit. Kaya dapat lahat ng mga bagay na nakalangit, hindi dayuhan sa atin at hindi tayo naninibago doon. Yung natitisod lang sa mga bagay na hindi na makalangit pala ay yung mga bagay, yung mga tao na hindi makalangit. Dahil kakalaban sila sa mga bagay na nauukol sa langit. Paano tayo naging hindi man nalakbay, mga kapatid, naging dayuhan sa verse 1 ng Ephesians chapter 2, mga kapatid, ang sabi niyan sa verse 1, nung una, verse 1 hanggang 6, at jump sa 13, ang sabi niyan, mga kapatid, binuhay kayo ng Panginoon. Noong ang inyong mga katawan ay patay dahil sa pagkakasala, ini-offer ng Panginoon ang kanyang katawan sa pagliligtas, mga kapatid, na nung ating mga ginagawa ng unang panahon, kahalayan ng ating katawan, pita ng ating laman, na ating nilalakaran noon sa sinunang panahon na nagpapasailalim tayo sa espiritu ng kasamaan ng sanlibutan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, tayo ay binuhay na magbuli kasama ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At sa verse 13, mga kapatid, nasasabi doon na kayong nooy malalayo pa, inilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya itong mga taong ito na hindi na mga dayuhan at manglalakbay, ito yung mga taong nagpakasal sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo na matay na buhay na magbuli sa pagkakasala ng bagong tao. Kaya yung mga dating buhay natin, wala na yun nung bago na tayo at nabaptize na tayo sa Panginoon. Yung palamura na dating ako, wala na yun pinanganak na ako muli. Nung mamamatay tao na dating ako, wala na yun pinanganak na ako muli. Yung matitigas magsalita na dating ako, wala na yun ngayon nung pinanganak na ako muli. Bakit? Dahil sa 1 Corinthians, kung di ako magalipag 5:17, tayo ay bagong nilalang sa Panginoon. Ito yung mga taong ito na bago na, ito yung sinasabihan ng Apostol Paul, na dahil kayo'y bago na, dahil kayo'y bagong nilalang na, dahil kayo'y tinupos na yung Panginoon, hindi na kayo taga-ibang bayan, o taga-ibang lupa, hindi na kayo manglalakbay, kundi kasambayan na kayo ng Panginoon. At yung isa nakaka-proud doon, mga kapatid, dahil isa tayo doon. Can you imagine na napakaraming hindi mananampalataya sa paligid, pero sumpungan natin ang ating sarili nandito sa church? Kaya paulit-ulit kong sinasabi na the greatest event in my life, mga kapatid, ay yung tinanggap ko ang Panginoon. Hindi ko man ramdam yung bautismo, kasi nga hindi ko pa kilala yung Panginoon yun, tamang edad lang. Pag sabi mo, sakto na sa edad, bautismo na, hindi ganun ko na kapatid kasi hindi naman to arranged marriage. Kailangan kilala natin ng Panginoon bago natin bago ipakasal sa atin. Ngayon, mga kapatid, sabi ni Apostol Paul sa verse 20, kayo'y itinayo doon sa kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesus Christ ang batong panulong. Na-declare ni Apostol Paul, mga kapatid, na si Jesus Christ ang pinaglingkuran ng mga propeta at ng mga apostol, na siyang ating pinaglilingkuran. Pero napakarami pa rin mga relihiyon, napakarami pa rin mga tao sa mundo na hindi naniniwala kay Jesus Christ, na siya ang Diyos na pinaglilingkuran sa Old Testament. Kaya ini-inchapuera nila yung Old Testament, dito lang kami sa New Testament kasi nandito si Jesus Christ. Maraming hindi kayang panindigan yung paglilingkod na katulad sa atin dahil marami lang sinasabi sa Biblia ng tungkol kay Jesus. Sa New Testament lang, sa Old Testament wala. Lumitaw lang ang pangalan ng Panginoong Jesus sa New Testament lang, sa Old Testament wala. Ngayon, maliban na sinasabi ng Apostol Paul ito, mga kapatid. Hallelujah! Paano natin panindigan? Paano natin masabi na nakaalay nga tayo sa mga propeta at sa mga apostol, yung ating paglilingkod?
Kasi kung hindi tayo naka-align sa kanilang paglilingkod, mga kapatid, kabahan na tayo. Pero naman, hindi tayo makabahan. Kasi alam naman natin sa sarili natin na naka-align tayo sa paglilingkod. Naka-align tayo sa paglilingkod, mga kapatid, ng mga apostol at ng mga propeta. Sabi sa verse 21, mga kapatid. Sabi sa verse 21, in whom the building being fitted together. Sa ibang salin, parang sa King James Version ata na New King James na kasi Bible ko nga kapatid, fitly framed together. Pag sinabing fitly framed together, walang kahang na makikita yung pinagdugtungan. Amen. Lapat na lapat yung pagkadugtong ng mga apostol sa pananampalataya ng mga propeta. At yung pananampalataya natin nakadugtong doon sa mga apostol. Mga kapatid, lapat na lapat yun. Walang question mark doon. Walang kahang doon. Walang butas doon. Yun yung paglalarawan ng Apostol Paul. Fitly framed together. Perfectly joined together. Perfectly connected. Walang question mark sa ating paglilingkod. Kung tatanungin natin mga kapatid, sige nga, saan natin makikita na itong mga propetang ito, si Jesus Christ ang pinaglingkuran? Yung mga apostol, oo, automatic si Jesus Christ na yan dahil si Jesus Christ naman talaga ang nagpunta sa kanila. Pero paano ang mga propeta? Sinong pinakakaunang propeta natin nakilala sa Biblia, mga kapatid? Si Abraham. Sa Genesis chapter 20, verse 7, kinilala ng Diyos si Abraham na propeta. Pero ano sabi ni Jesus Christ sa John chapter 8, verse 56 to 59, kung hindi ako magkabalay, ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagagalak ang inyong amang si Abraham nung makita ang aking mga araw. Nakita niya at siya'y natuwa at sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pa ang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sa susunod na verse, sabi ng Panginoon, most assuredly I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa pinanganak si Abraham ay ako nga. Ito nga ako nga, mga kapatid, ito yung pangalang ibinigay doon sa Old Testament kay Moses. Ibig sabihin, Jesus Christ is claiming existence before Abraham. Nandoon na si Jesus Christ bago pa man si Abraham. Nang ibig sabihin, itong pinaglingkuran ng propeta si Abraham ay si Jesus Christ. Sa Exodus chapter 3, verse 13 to 14, mga kapatid, sabi ni Moses sa Diyos, nung siya'y sinuko doon sa Egypto, sabi ni Moses, Panginoon, if indeed I come to the children of Israel and say unto them, in the God of your fathers has sent me to you, what I shall say unto them, what is your name? Anong pangalan mo, Panginoon? Kapag pumunta ako doon sa mga anak na Israel, sasabihin na sa akin, sino magsuko sa akin? Ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sumagot ang Panginoon. Ang pangalan ko, dapat alam na hindi mo na kapatid. Philippians chapter 3, verse 14. Ang sabi doon mga kapatid, I am what I am. Ito yung kinote na pangalan ng Jesus Christ doon sa John chapter 8, verse 58. Pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, yung matibay na pundasyon na pinaglalatagan ng ating pananampalataya. Yung ating mga pastor bagay, hindi nagpagod sa pangalan sa atin na tayo totoo na sa katotohanan. Nakahilira ngayon ating tinitingnan kung totoo nga na nakaugat yung ating paglilingkod sa mga propeta. Ang sabi ni Moses, mga kapatid, ang sabi doon ni Jesus Christ, I am what I am. Ang sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa John chapter 5, verse 43 to 47. Di na nakasunod yung ating, Wala na operator dito. ay, wala yung operator. John chapter 5, i-take nyo na lang niya, kapatid. Verse 43 hanggang 47, kung hindi ako magkamali. Ito kay Abraham kanina, ngayon kay Moses. John chapter 5, verse 43. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, pero hindi niyo ako tinanggap. Pero pag ang iba ang pumunta sa kanyang pangalan, isa ninyong tatanggapin. Paano kayo sumampalataya sa akin? Ay kayong naghahanap ng kalulatian na nagagaling sa isa. Naghahanap ng glory yung isa't isa. Mga self-righteous. Mga kapatid, bakit hindi niyo hinahanap ang kalulatian na nagagaling sa ama? Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo susumbong sa ama. May isang magsusumbong sa inyo. Si Moses na pinagdalagakan ng inyong pag-asa. Dahil kung sumasampalataya kayo kay Moses, sumampalataya din kayo sa akin. Dahil si Moses sumulat hinggil sa akin. Ilan yung sinulat ni Moses, mga kapatid? Bible quiz. Ilan yung sinulat ni Moses sa Old Testament? Nagbilang 5 books.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ibig sabihin yung lahat ng 5 books na yan, kay Jesus Christ yan lahat ng lingkod. Amen. Kung sumampalataya kayo kay Moses, dahil ang mga Israelita bilib na bilib kay Moses, pinangahawakan nila kautosan, pero hindi sila maniwala sa nandyan sa kanilang harapan. Kaya sabi ng Panginoon, kung sumasampalataya kayo kay Moses, sumampalataya kayo sa akin dahil si Moses sumulat hinggil sa akin. At anong sinabi mga kapatid sa mga propeta? Praise God, hallelujah. Ito parang ano na lang mga kapatid, parang refreshing sa ating pananampalataya dahil ang ating topic ay alignment ng ating pananampalataya. Kung totoo bang naka-align tayo sa ating paglilingkod. Sabi ng mga kapatid kay Elijah sa 1 King chapter 18, mga kapatid, nung wala nang natirang propeta para sa Diyos, lahat na kay Baal na at kay Ashira, si Elijah na lang nag-isa. Ang panalangin ni Elijah sa bundok ng Carmelo, sino bang Diyos na magpapadala ng apoy na tututok sa mga sakripisyo, mga sacrifice na ito ay siya ang tunay ng Diyos. At nung si Elijah na nalangin, nagpadala ng apoy. Sa Luke chapter 12 verse 49, sabi ni Jesus Christ, I have come to send fire on earth. Ako ang magpapadala ng apoy sa lupa. Si Peace na si Elijah, si Jesus Christ na ngayon pinagdilingkuran. Ito nag-transfiguration si Jesus Christ, bumaba si Elijah at si Moses. Ano pa yung sinasabi ng mga propeta, mga kapatid? Ano pa ang sinasabi ni Isaias? Anong sinabi si Isaiah chapter 3 verse 43 verse 10 to 11? Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at mga lingkod na aking pinili upang inyong malaman at sumampalataya kayo na ako nga siya. Walang ibang Diyos na nauna sa akin, na susunod ba't pagkatapos ko? Ang sabi ng Panginoon, Jesus, mga kapatid, sa John chapter 8 verse 24, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo sumampalataya ang ako nga siya. I am He. Yung God na tumutukoy sa kanya doon sa Old Testament, yun din yung kanyang tinutukoy pagdating sa New Testament, hindi nagkaroon ng dalawang Diyos. Kanya, walang Diyos na nasa Old Testament at walang Diyos na nasa New Testament na hiwalay. Iisa lang yun at yun yung ating pinaglilingkuran. Isaiah chapter 35 verse 3 to 6, strengthen the pagpatibayin ninyo ang inyong mga nangihinang kamay, ang inyong mga nangilupay-pay na tuhod, ang inyong Diyos ay darating, siya ay darating upang iligtas kayo. Hindi sinabi ng Panginoon na may ipapadala siya upang iligtas kayo. Ang sabi niya, siya ay darating upang iligtas kayo. Sa verse 6, nang magkagayon, ang mga mata ng mga bulag makakita, ang mga bingi makarinig, ang mga lumpo makatalon, at ang mga bibig makapagsalita. Sa Luke, mga kapatid, chapter 8, kung di ako magkamali, at sa Matthew, ang sabi doon, si Juan na nasa kulungan, nagpadala ng kanyang dalawang alagad. Si Panginoon Jesus at nagtanong, ikaw na ba yaong itong Diyos na nangakong darating? Hindi man ganun yung pagkatanong, mga kapatid, para may-rephrase na natin. Ang tanong doon ni Juan, ikaw na ba yaong darating? O may iba pa kaming hihintayin? Amen. Yung Diyos na nangakong darating. Ay, kung iba yun, bida-bida na agad yun. Ay, oo, ako yun. Alsa bangko tayo yun. Pero si Jesus Christ kasi mga kapatid, naka-anchor sa kanyang mga salita. Pinuto niya yung Isaiah chapter 35, sabihin niyo kay Juan ang inyong mga nakita at narinig. Ang mga mata ng mga bulag nakikita, ang mga bingi nakarinig, mga pipi nakapagsalita, ang mga lupo nakatalunong parang isa. At ang magandang balita ay pinakamalita sa mga dukha. Umalis yung mga alagad. Pumunta kay Juan. As simple as that, coding. Code lang yung binigay ng Panginoon ng natin. Hindi niya sinabi, ako man ang Diyos na yun. Ang sabi sa Isaiah 35 na ang Diyos na dating na magliligtas. Na kapag darating ang Diyos na to, ito yung matanda, makakita ang mga bulag. Walang sinabi si Jesus na gano'n. Panginoon, sabi ng mga alagad, pinapatanong ni Juan, ikaw na ba ang ikaw na ba ang darating o may iba pa kami hihintayin? Ang direktang sagot ng Panginoon, sabihin niyo kay Juan ang inyong mga nakita at narinig. Ang mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, ang mga bingi nakarinig. As simple as that. Ano pa? Nag-ibig sabihin, itong Diyos na itong pinagdiling ko, totoo ng ating mananampalataya nakaalay sa pundasyon na kinataytayuan ng mga propeta. Walang question mark sa ating paglilingkod, mga kapatid. Walang kahang, walang buta sa ating paglilingkod. Lagi kong naririnig sa verse
narinig ko sa Bible study ni Pastor Rory nakaraan, Hebrews chapter 11. Tinalakay doon, conclusion na tayo mga kapatid. Tinalakay doon ang lahat ng mga patriarchs, mga fathers, Pastor Rory ako magkamali, si Abel, si Enoch, lahat ng nabuhay sa pananampalataya binanggit doon, si Moses. Sabi nga ng Hebrews, babanggitin ko pa ba si David? Babanggitin ko pa ba si Balaam at si Barak? Babanggitin ko pa ba si Samuel? Babanggitin ko pa ba yung mga tao na yun? Sabi ng Panginoon, ay sabi ng sumulat ng Hebrews, mga atin, hindi, pero nandoon na lahat. At ang sabi doon, lahat ng yun namatay sa pananampalataya mula kay Abel hanggang doon sa kauli-huli ang binanggit niya. Kung babasahin niyo yung buong Hebrews chapter 11, at sa sumunod na chapter, Hebrews chapter 12 verse 2, mga kapatid, sabi doon, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sinerge ko kanina mga kapatid, anong pagkakaiba ng author at co-author? Pag co-author, may kasama ka. Pag sinabing author, ikaw lang nag-iisa. Ibig sabihin mga kapatid, yung pananampalataya mula kay Abel na binanggit doon sa Hebrews 11, si Jesus Christ pala yung author ng lahat. Wala ibang hindi. Kaya yung Diyos na naglagay ng pananampalataya sa ating puso ngayon, siya din ang Diyos na naglagay ng isang Diyos ang naglagay sa pananampalataya din kay Abel. At hanggang sa mga propeta at hanggang sa mga apostol na walang ibang Diyos tayong pinaglilingkuran. Alignment. Yung bautismo natin tinanggap, bautismo ng mga apostol. That's why we are apostolic, following the apostolic doctrine. Sinusundan natin yung pananampalataya ng mga apostol. Bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. We practice the baptism of the Holy Spirit sa Acts chapter 2. Mga kapatid, hindi bawal sa atin yung speaking in tongue, pero kung tuyo sa ibang church. Yung missionary na dito dati nila Papa na suspended ng yung baptist ko si Papa, suspended na isang taon, pinag-speaking in tongue. Bawal sa kanila yun. Maraming, sabi sa Galatians chapter 1 verse 8, kahit kami man ng mga anghel ang bumaba ng mangaral ng ibang aral ay itakulo. Bakit naririnig natin yung mga salitang ito ngayon, mga kapatid? Para pagtibayin ng ating pananampalataya. Na yung pananampalataya ko pala, matibay ang kapit nito dahil nakakonekta ko sa mga apostol at sa mga propeta. At sabi niya ang puso sa Ephesians, fitly framed together, matibay ang pagkakadikit, lapat na lapat ang pagkadikit, dahil ang bautismo nila, bautismo natin. Dahil ang kanilang pangaral, hindi yung ating pinangaral, wala tayong pinipili na salita sa Biblia na kung ano lang yung papabot sa atin, yun lang yung ating papangaral. At hindi natin pinaglalaban-laban yung mga salita sa Biblia mga kapatid. Lahat ito, mula Genesis hanggang Revelation, tumutukoy na kay Jesus Christ lahat. Align with the cornerstone. Sana mga kapatid, meron tayong natutunan. Sana, mas lalong tumibay ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya. Huwag natin kalimutan mga kapatid na at huwag tayong panghinaan ng loob sa panahon ng mga pagsubok. Dahil ang Diyos na nagpadala ng ulan ng panahon ng Noah, yung Diyos natin pinaglilingkuran. Ang Diyos na nagligtas kay Shadrach, Meshach at kay Abednego, yun ang Diyos natin pinaglilingkuran. Ang Diyos na nagpakain kay Jonas doon sa dagat at naglabas sa kanyang tiyan isda, yun ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya bakit tayo kinakabahan sa panahon ng kawalan? Bakit tayo kinakabahan sa panahon ng mga karamdaman? Bakit tayo kinakabahan sa panahon ng mga pagsubok? Ang sabi ni Jesus Christ, fear not, only believe. Huwag kayong matakot, sumampalataya lang. Bago tayo matakot mga kapatid, tingnan natin yung ating sarili kung meron tayo. Pananampalataya. Dakila at mapagpalang mga Diyos na mapangyarihan sa lahat. Diyos na may-ari naman yung mga salita, Lord Jesus, salamat sa pagkakataon ko, Panginoon, ng ulit namin narinig ang mong mga salita. Nakahalagahan ng banal salita, Panginoon, ikaw ang nakakahalaga.
Salamat Panginoon sa pagkakataon na patuloy namin narinig ang iyong mga salita. Patuloy na may mga bukas na puso na hanggang makinig at tanggapin ang iyong mga aral. Lord, sana ang mga salitang ito ang aming makalimutan dahil ito ay tumutukol sa pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. Lord Jesus, ingatan mo ang mga salitang ito, Ama, na huwag manakaw ng kaaway at huwag maalis, Panginoon, sa aming puso at sa aming isipan. Na pagdating ng panahon na aming kailangan ay laging nandiyan, Panginoon, at magpapalakas sa amin. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan mo, Panginoon Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord and bless. Shalom na bless mga kapatid sa Word of God. Hallelujah! Tumigaw na praise the Lord! Amen! Amen! Hallelujah! Tumayo po kayong lahat. Awitin po natin ang praise the Lord po. Praise God, hallelujah natin. Ang pag-ibig at ang pagsama ng Panginoon ay sa ating lahat. Samahan nawa tayo ng Espiritu sa ating Panginoon ngayon hanggang magpakailan. Amen.